Magandang araw mga kaguro. Ang videong ito ay patungkol sa kung papaano natin mata-transfer ang LIS SF1 patungo sa CRS V8 na SF1. So yun po yung ipapaliwanag ko sa videong ito. So tara na at umpisahan na po natin. So una ay i-open muna natin yung ating LIS. Okay, i-open po muna natin yung ating LIS. Yun po yung first step natin. So, LIS, i-open lang po natin. Sign in. Then, punta po tayo sa school forms. Tapos, i-download po natin ang SF1. Itong school form 1 or SF1, school register. Download lang po natin yan. Ayan, so kapag na-download na po natin siya, close. Tapos, i-open po natin yung ating SF1. LIS SF1. Ayan po. So, enable editing lang po. Then, i-minimize po muna natin pati itong ating LIS. Okay, so next is, pumunta tayo ngayon sa CRS V8. Okay, so wag natin siyang i-open kaagad. Ang maganda po dyan, i-open muna natin yung MS Excel 2010. Kasi according sa programmer ng software yung software na CRS V8, compatible yung ating program sa MS Excel 2010. So, i-open po natin yung ating MS Excel 2010. Ayan po. So, kapag na-open na po natin siya, pumunta po tayo sa file. Then, hanapin po natin yung ating CRS V8. So, ito po, Sapphire sample. Click Open. Ayan po, click Open po tayo dyan. Wait lang po natin habang nag-o-open siya. So, ayan na po. Kapag na-open na po, i-click po natin itong Enable Content. Click Enable Content. Ayan. And then, right after that, unahin po muna natin itong nasa setup. So, ayusin po muna natin yung setup niya. Dito po sa Filipino, si Ma'am Bea Lynn po ang aking subject teacher ng aking mga anakis sa Filipino. So, since wala kasi si Ma'am Bea Lynn pa sa master list, kaya hindi ko siya mahanap dito. So, as is muna si Ma'am Gan dito sa ating sa ating setup. Okay, then sa English, si Sir King naman yung subject teacher nila, so walang problema. Then ako, sa science, ito, papalitan ko po from Ma'am Judy to Ma'am Milagros Iguis. So, hanapin po natin si Ma'am Iguis dito. Siya po ay letter M. Letter M, ayan. M-I. Milagros Iguis. Ito po. So, i-click lang po natin yon yung name ni Ma'am. So, ayan, napalitan na po yung subject teacher. Yung current na subject teacher po. The next po, yung araling panlipunan ko ay hindi po si Sir Wallet, kundi si Ma'am Karil. So, papalitan po natin from Sir Wallet to Ma'am Karil. So, letter M din po. Okay, hanapin lang po natin. Ayan. Ma Karil. Lu S. Almeda. Okay, baba lang po tayo. Medyo mahaba-haba itong ma. Marami-rami sila. Baba lang po natin. Ayan, malapit na po tayo. Then, hanapin natin yung name ni Ma'am. Ma Karil. Okay, so ayan. Papalapit na tayo. Okay, so ito na. Nakita na natin. Ito yung name ni Ma'am Karil. Click lang po yan. Ayan. So, napalitan na po ng current na subject teacher. So, yung ASP natin, walang problema kasi si Ma'am Adokayan pa rin naman. Yung TLE, the same also, si Ma'am De La Cruz.
at yung MAPE ay si Sir Soteco pa din. Next po, dito po tayo pumunta sa school profile information. So, yung papalitan po natin pinakauna is itong school year. Gagawin po natin siyang 2021 to 2022. Ayan. Tapos next is papalitan natin itong section. Itong section natin, papalitan po natin from beryl to sapphire. Beryl to sapphire. Ayan. Tapos next po is papalitan natin yung ating school head. So, si Ma'am Ruby, gagawin po nating Adora Tianio. Okay, Adora B. Dapat po kompleto, Tianio. Pumunta po tayo sa insert, tapos insert symbol, Enye. Okay, insert lang po. Tapos, O, dagdagan natin ng O, Tianio. Tapos next po, yung designation. Correct me if I'm wrong po. Principal 2 po yata si ma'am. Tapos yung beginning of school year date or BOSY. Ito po ay September 13. So, ito po, mauna po yung day, 13. Tapos yung middle po is yung month natin, which is 09. 2021. Tapos yung ating end of school year na date, ito po ay 24. Correct me if I'm wrong. June 24 po yata yung ating school calendar. 2022. Enter. So ayan po, okay na po lahat yung ating school profile information. Now, let's proceed to open home sheet. Okay, let's proceed na po dito. Then, i-click po natin yung SF1 school register. Ayan, so dito po mayroon pa pong mga data. Ito po yung last year. So, dito po sa baba ng LRN, meron po diyang delete all data. I-click lang po natin yan. Delete all data. So, ayan po. Nawala na po yung lahat ng mga information dyan sa yung last year na mga data natin. So, ang gagawin po natin, pumunta po tayo sa LIS SF1 extractor. So, i-click po natin ito. Ayan. Tapos, pumunta po tayo ngayon sa ating LIS na SF1. Ito po yun. Okay, so, i-highlight po natin itong from yung LRN heading. LRN heading, ito po, dyan po tayo magsisimula. Pababa, hanggang doon sa pinakahuling estudyante po natin. Hanggang sa pinakahuling estudyante lang po Ayan. So, Control-C, kapag na-highlight na po natin yung mga dapat nating i-highlight, Control-C para makopy. Then, balik po tayo sa CRS. I-click po natin itong Paste SF1 LIS. Then, i-click natin yan. Ita-transfer po tayo dito sa School Register Draft. Dito niya po tayo ita-transfer. Okay, dito po sa ating draft, make sure na mayroong comma yung last name, comma, first name, comma, then middle name. Kasi po, yung comma, yun po yung magde-determine para ma-separate yung last name, first name, at saka middle name. Pag wala pong comma, hindi po siya mase-separate. Magkasama po yun. So, i-check po natin kung may comma po lahat. Yung ating last name, first name, at saka middle name. Then, i-delete po natin itong mga unnecessary, kagaya nitong total male. Delete na po natin yan. Tapos, i-delete na rin po natin itong total female combined. Delete na rin po yan. Okay, so right after that, kapag okay na po, pumunta po tayo dito sa transfer data to SF1, school register. I-click po natin ito. Ayan, so magta-transfer po yan dyan. Ayan po, na-transfer na po isa-isa yung mga data natin. Ayan po, di ba? So, hindi na po tayo mag-i-encode at saka magta-type ng pagkahaba-haba. Automatic na po siyang nagta-transfer. So, mas napadali po ang ating trabaho. So, after po nito, ayan. So, kung mapapansin ninyo, hindi pa po siya naka-separate. So, i-click po natin itong suggested entry. I-click po natin itong suggested entry. Click natin yung suggested entry.
So, ito po yung kanyang suggested entry. So, yung last name, first name, at saka middle name. Magkahiwalay po yan. I-click po natin itong apply. Apply suggested entry. Click that one. Ayan po. So, naklik na po natin. See? Tingnan nyo po. Nag-separate na po yung last name, first name, at saka middle name. Di ba? Isang click lang, boom. Okay na po yung ating trabaho. So, mayroon na lang tayong i-edit po na isa dito. Yung ating i-edit is itong age as of. Gagawin po natin yung 2021. Kasi 2020 yan eh. Enter lang po. Magiging 2021 na po iyan. Ayan. So, as of October 31, 2021. So, dito po, para mabago yung ating age, kasi may mga value pong nakalagay, di ba? Dapat po, mauna yung date. Yung day. I mean, yung day, tapos yung month, yung nasa middle. 9. Ayan. So, next is itong 7/17 naman. So, 17 dapat yun yung day. Tapos yung month natin is 07. Yan yung nasa gitna. Okay? Tapos enter. Boom. Ayan, di ba? Nakuha na natin agad yung age. So, the same also dito. Ito ay 14, tapos 10. Yan lang po yung ating i-edit dyan. Minimal lang naman po yan. Ayan, oh. So, dito, example natin itong 30 kay Reyes. Ayan. So, yung 30, yan dapat yung nasa unahan. Tapos yung March, yun dapat yung middle. 03. Then, enter. Then, ayan na po. Boom. 16. Lumabas na po yung age niya. So, ganun lang po yung ating gagawin para mapalitan yung mga value dito. Okay po? And then, kapag okay na po lahat ng ating data, kapag okay na po lahat yan, pwede na po nating i-click itong Generate SF1 Text String. Okay na po yan lahat eh. So, yan. Pag chinek po natin, okay na po lahat yan. Ito po ay galing mismo sa LIS ninyo na SF1. So, kamuka. Congruent po yung ating SF1 ng CRS-V8 at yung SF1 ng ating LIS. So, hindi po tayo magkakamali dito dahil galing po ito sa LIS. So, ganun lang po yung technique. Then, i-click po natin itong Generate SF1 Text String. I-click lang po natin itong Generate SF1 Text String. Ayan. So, kapag na-click na po natin yan, ang gawin nyo po, ako po kasi, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa notepad para mas madali. So, ilagay po natin siya sa notepad. Ayan po I-click lang po natin, Control V lang po tayo. Since na-click na natin yung Generate SF1 Text String, Control V, ayan na po yung ating na-generate na SF1 Text String. So, i-save lang po natin, Save As. Save As 10 Sapphire. 10 Sapphire SF1 Text String 3. Ayan, so okay na po yan. Save. So kapag na-save na, pwede na po natin siyang i-send sa ating subject teacher. Ayan, so i-save as po muna natin. Mag-save as po muna tayo. Ayan po, save as po muna natin para sigurado. Okay, save as muna. So kapag na-save na, ready na siyang i-send sa ating subject teacher. Okay po? So ayan, naglo-loading pa po. Antayin lang po natin. Okay, then i-send na po natin sa ating subject teacher. So, punta po tayo sa Facebook. Open po natin yung Messenger. Hanapin natin si subject teacher, tapos i-send po sa kanya yung text, yung notepad na may lamang text string. So, pumunta na po tayo ngayon sa ating Messenger. Then, i-send po natin dito yung ating, hanapin po natin si subject teacher. Sa example po, ayan, si subject teacher. Hanapin lang po natin. Tapos, i-send po natin sa kanya yung ating notepad na may lamang text string. So, i-open po natin itong Open More Actions.
Then click attach a file. Tapos hanapin po natin dito yung ating text string. Ayan. So, send. Then kapag nasend na natin kay subject teacher naman, i-click niya lang yan para ma-download. And then kapag na-download na, click para ma-open. Tapos Control A para ma-highlight. Then Control C para ma-copy. Tapos i-extract lang ni subject teacher itong ating text string na sinend sa kanya doon sa kanyang CRS na SF1. Then yun lang po. So napakasimple lang po ng process kung paano natin matatransfer yung SF1 na LIS dito sa ating CRS na SF1. So yung LIS natin na SF1, napakadali lang na matransfer dito sa ating CRS na SF1. So I hope po nakatulong ang videong ito para mas mapabilis ang inyong trabaho. So yun lang po. Kita-kits po ulit sa ating next na video. Maraming salamat po.